Again, we have plane area by integration. Galing tayo ng area between curve and axis. Lilipat tayo ngayon sa area between two curves. So similar with our previous topic, we can use, again, vertical element and horizontal element or strip, sabi ng iba. So para makuha natin yung area between two curves. So first solution is using vertical element. So same condition tayo. Dapat yung upper part ng element mo nakatouch doon sa isang curve natin. Yung lower part niya dapat nasa isang curve natin. Gaya dito, we have here our curve y is equal to f of x. And we have here our second curve y equals g of x. So yung element mo, ito yung upper part niya, andoon sa f of x, lower part na nasa g of x. So kahit saan mo ilagay ang ating element, kahit dito sa simula, sa gitna, or dun sa taas, makikita natin na yung element, upper part is yung isang function, lower part na yung isang curve natin. Okay. So, galing pa rin tayo kay y dx, so sa area. Again, apply the principle of rectangle. So ito yung y natin, yun yung haba ng element mo. Yung dx, yung kanyang pinakalapad. Ah. Kaya pag kinuha mo yung area ng rectangle mo, this is length times width nga, y dx tayo. So ito tayo. Now, integrating both sides, so we will have a na lang times the integral of y dx from a to b. Again, tayo ay gumamit ng vertical element at ang ating differential ay dx. So, since x tayo, ang magiging limit mo ngayon is yung point of intersection na ang value ay x. Ito nga a and b. Kaya from a to b tayo, y dx. Ngayon, ano yung y? Pag check natin, yung element ay nakalutang. Ano? So, ito, yung part na to. So, hindi yan kasama. No? Kasi pag pinensyon mo yung y, that was from the x-axis hanggang sa upper part niya, yun yung buong y eh. No? Kaso ngayon, yung element mo, mula lang dito, sa point na yan, hanggang dito. So, yun yung y natin. Yun lang y. Ngayon, yung taas nitong element mo, ang measurement niyan, itong y upper, y equals f of x. Yung lower part niya, ito naman, si y lower siya, ano? So, siya yung g of x ngayon. Kaya yung magiging area mo will be y is equal to y upper minus y lower. So, the upper part of the element and the lower part of the element. Kasi ang y mo, para makuha yung measurement nito, so yung y upper minus y lower. Then, since tayo ay dx, so we need to express y as function of x. Kaya ang y upper mo, ito yon f of x. So, palitan natin ng f of x. Ang y lower mo, g of x. Palitan natin ng g of x. So, we will have integral of f of x minus g of x dx from a to b. So, yan yung ating vertical element. So, lipat tayo kay horizontal element. Ngayon, nabago lang, ano, naging x naman dito sa horizontal element. Kasi pwede rin, may possibility rin kasi na ang gagamitin mong element ay horizontal. So, pag horizontal tayo, x dy naman siya. So, dy tayo, ito yung length ng x mo. Kaya yung measurement nito, so mula measured from the y-axis, yun yung x right. Ito yun, no? Mula dito sa 0, ito yung x right natin, or x sub r. Then mula naman again dito, hanggang doon, sa kabilang part ng element mo, yun yung x left. So, ayan siya, x sub l. Kaya yung buong length ng element mo is doon ngayon, mas malayo, x right, bawasan mo nung hindi kasama, xl, yung nasa kaliwa. Okay. So yung limit niya rito, since tayo ay dy, values of y sa point of intersection, which is c and d. So yun siya, ano? Kaya tayo ay from c to d. So baguhin natin to. So we have x dy from c to d. Kaya ang
x mo ay equal sa x right minus x left dy. So, ang x right, ito, ano, si g of y. Kaya g of y, ang left na element, si f of y minus f of y dy. So, pag hindi nakaayos sa equation, ayusin nyo lang. Ano? Gawin nyo in terms of y, in terms of x, kung ikaw ay y dx. Kung ikaw ay x dy, gawin mo in terms of y. Again, x dy, x right minus x left, or it's either y dx, y upper minus y lower. Sige, solve tayo. So dito, we're going to find the area bounded by the curves x plus y equals 7 and y equals 9 minus x squared. So by inspection, kita natin that we have linear function, which is y is equal to mx plus b. Yung pattern natin y, tapos ito ay x raised to 1 lang, so we have linear. The other one is y equals 9 minus x squared. So we have here quadratic x squared. Kaya yan ay parabola. Okay. Again, para madaling i-graph, madaling i-solve, doon muna tayo kay parabola. So we need to sketch the graph para malaman natin ngayon kung ano yung magiging limit natin. So para ma-graph natin yan, since yan ay quadratic, hanapin natin yung kanyang vertex. Okay. So first, find the vertex of y equals 9 minus x squared. Okay, so galing tayo sa form ano, ng quadratic equation. So alam natin na ang a mo dito, yun ay ax squared. So ang a mo ay negative 1. Ang b mo dyan ay 0 kasi wala tayong x raised to 1. At ang c mo naman dyan ay positive 9. So again, galing yan sa y is equal to ax squared plus bx plus c. So ang vertex ng isang parabola na y is equal to ax squared plus bx plus c. So meron tayong xy. Wherein, kagaya ng tinuro ko dati, ang x ay equal sa negative b over 2a. Kaya magkakaroon ka ng x equals, o ang b ay 0, kaya negative of 0 over 2 times negative 1. Kaya 0 over any number, ang value ng x will be equal to 0. Yung y, yeah, pwede mo nga siya kuhanin sa formula na 4ac minus b squared all over 4a. Pero pag chinek natin equation, madali. Na isasalpak mo lang yung value ng x doon sa equation ng y. Or pwede nga na y is equal to 9 minus x squared. May value tayo ng x, nakuha 0. Kaya ang y will be equal to 9 minus 0 squared. Then y is now equal to 9. Kaya meron tayo nakuhang vertex na xy. So equal yan sa 0 yung x, 9 yung y. So yun yung vertex. Ngayon, pag nakuha mo na yung vertex ni parabola, since yan ay quadratic at parabola nga, doon na tayo sa point of intersection para pag nakuha mo intersection, yun na regraph nung ating linear function. Point of intersection. Kukuhanin mo yung dalawang equation, ano? So we have y equals 9 minus x squared. And
x plus y equals 7. So, ayusin mo itong equation na to. Y in terms of x tayo. So, by transposition method, your y is equal to 7 minus x. So, ang gagawin nyo, pagka point of intersection, y equals y. So, yung isang y, yun nga si parabola, yung isang y, yung kay straight line, o kay linear function. Kaya 9 minus x squared is now equal to 7 minus x. Ayusin natin equation. 0 is equal to, we have positive x squared minus x, plus 7 minus 9. Then 0 is now equal to x squared minus x. So 7 minus 9 is negative 2. Palit ng pwesto lang. So we will have x squared minus x minus 2. So equal yan sa 0. Then by factoring, factor natin. So ito ay x. Then x. Oh, 2 and 1. So negative 2 and positive 1. So by inspection, negative 2x plus x, we have negative x. Kaya ang factors mo is x minus 2x at x plus 1. Okay, lipat tayo sa factors. So x minus 2 equals 0. First factor. Kaya x equals 2. X plus 1. Second factor equals 0. Then x equals negative 1. Okay, so para masolve yung y, kayo bahala. No? So yung y, may pwedeng gamitin equation na to, o kaya ito. Siyempre, doon tayo sa madali. No? So y is equal to 7 minus x. Kaya yung y equal ngayon sa 7 minus 2. Then y is equal to 5. Kaya meron kang point dito na 2 and 5. Next, y equals 7 minus x. Then y equals 7 minus negative 1. Kaya ang y ngayon ay equal sa 8. So meron tayong point of intersection na negative 1 and positive 8. Ngayon, pwede nyo rin gamitin to, ano, the equation na to. Ayan natin Using this equation for y, kung ang x ay 2, so y minus 4 tayo, kaya 5 din lalabas. Na. Gamit naman yung negative 1, so negative 1 squared ay positive 1, kaya 1 minus 9 minus y, o 8 pa din. So kayo bahala. Pwedeng ito gamitin mo sa pagkuha ng y, pwedeng ito. Siyempre, mas madali doon tayo kay linear. Lalo pagka ito ay kompleto, no? Yung merong ax squared plus bx plus c. Doon tayo sa equation ng linear. Okay, so yan yung ating intersection, 2, 5, negative 1, 8. Plot natin. So yung ating vertex ay 0, 9. So 0, then 9. Then we have point of intersection, positive 2, positive 5. So ito yun. Another one is negative 1, 8. So negative 1 and positive 8. Ito tayo. So pag connect mo yan, kung connect mo mula vertex saka sa point of intersection, we have the parabola. Connect na natin. From your vertex, punta kay
intersection, vertex to point of intersection. So we have the parabola. O, lagyan natin ng pangalan. Ito, CY equals 9 minus x squared. Ngayon, yung point of intersection din, ikukonekta mo yun. Yun ngayon, yung straight line naman. So, connecting point of intersection, yan. Yan ngayon yung graph ni straight line. Lagyan natin ng label, no? Ito, CY equals 7 minus x. Or yan yung x plus y equals 7. Na inayos natin na y equals 7 minus x. Okay, so by inspection, ayan na yung ating graph. Kung check mo yan, ang possible lang dyan na element is vertical. So, hindi pwede tayong mag-horizontal. Kasi pagdating mo sa part na to, yun, nawala na yung line. Kasi we're going to find the area bounded by the line and the parabola. So, dapat yung magkabilang dulo ng element mo nakatouch kay parabola and straight line. So, if we use horizontal, doon sa upper part ng parabola, nawala na yung straight line natin. Kaya ang pwede lang dyan na element na gamitin natin is vertical. So, any part dito sa simula, taas, parabola, baba, line. Igitna natin, ang taas niya ay parabola, ang baba ay line. Kaya sa bandang dulo, taas, parabola, baba, straight line. So, we're going to use vertical element. So, yun nga siya. Ito ay dx. Ito ngayon yung y mo, ano? So, meron siyang y upper, meron siyang y lower. Bibigyan natin area. Then area is now equal to integral of y dx since gumamit tayo ng vertical element from A to B. Again, ito ay using vertical element. So, alam natin, pag vertical element, that will be y upper minus y lower. And then dx. Also from A to B. So, based on our graph, area, ang y upper mo yung parabola. Ayun, no? Ang taas ng element mo ay parabola. Ano yung y nun? Ayun, 9 minus x squared. Lagay natin. So, quantity 9 minus x squared minus y lower mo, ang lower mo ay straight line. Ito yon 7 minus x. Minus quantity, 7 minus x. Masaya natin. Ano ko yun ang limit? So, since tayo ay dx, ang limit mo, yung intersection na ang value ay x. So, negative 1, pababa, papataas, positive 2. So, we have from negative 1 to positive 2. Simplify ko lang yung equation. So, we have integral from negative 1 to 2 of quantity 9 minus x squared. Removing grouping symbol. Removing our parenthesis sa loob. Minus 7 plus x. Then dx. Or area is equal to integral from negative 1 to 2 of negative x squared plus x. O 9 minus 7 is positive 2, kaya plus 2. Then dx. Integrate natin. So we have negative x cubed over 3 para sa negative x squared. Para naman sa x, x raised to 1 plus 1, kaya 2 over 1 plus 1 over 2. Plus 2 dx is 2x. From negative 1 to 2. So applying limits, upper limit tayo, 2 cube. So naka-negative yan, over 3, plus 2 squared, over 2,
Plus 2 times 2. Isa lang natin. Minus our lower limit. So lower limit is -1, kaya negative of -1 quantity cube over 3 plus -1 squared. Since yun ay x squared over 2 plus 2 times -1. Okay, so erase ko lang tong upper part. So kung kayo ay magbo-board exam na, hindi na kailangan pang i-integrate yan. Input lang sa calculator. Basta makuha yung equation, intersection. So alam mo na yung limits. Calculator kaagad kayo. Okay, tuloy natin. So we have -8 over 3. Yun ang 2 cube natin. Plus, ang 2 squared ay 4 over 2. So 2 na lang yun ha. Plus 2 times 2, we have 4. Minus our lower limit, -1 cube ay -1 times negative, we have +1. So 1 over 3. -1 squared ay +1, so we have 1/2. Plus 2 times -1, -2. Now, removing our parentheses, so ito ay magiging -8 over 3 plus 6 na, ano? Plus 6, 2 plus 4. Minus, o magiging negative si 1/3 minus 1/2 plus 2. Kaya meron tayo -8 over 3 minus 1/3 minus 1/2 plus 8. Okay, so combine natin. -8 minus 1, -8 over 3 minus 1/3. So yun ang magiging -9. Ano? -9 over 3 minus 1/2 plus 8. So ito ngayon ay, divisible ito, no? -9 over 3 is -3 plus 8. So magkakaroon tayo ng 5 minus 1/2. So 5 minus 1/2 is 9 over 2. Or we have 4.5. So we have 9 over 2 square units. So yan ngayon yung area, no? Ng ating area bounded by the curves x plus y equals 7 and y equals 9 minus x squared. So, yun. Kung kayo nga ay may kayo ay magbo-board exam na or allowed na to use the calculator for other subjects, input nyo lang yan sa calculator lahat. Ngayon, pan-check ninyo since kayo ay first year. So, ilalagay mo lang yung 9 minus x squared natin. Minus 7 minus x. Ang limit mo ay from -1 to 2. Pag input niya sa calcu, so makukuha nyo agad dyan yung area. No? Okay, so baliyaan ngayon yung ating area between two curves. Okay. So bali hanggang dyan yung ating magiging exam. No?